The kid sacrificed way too much for this country, 'di ba? To get himself to that level na mananalo siya amongst the world's best. Nagawa niya na yung pangarap niya sa buhay na ilagay niya sa tugatog ng mundo ang Pilipinas pagdating sa sports. Tapos yan lang ang gagawin niyo sa kanya. Mahiya naman kayo mga tol. Okay, so this is why we can't have nice things. Okay? Kasi kahapon, nabalitaan natin na si Carlos Yulo ay nanalo ng second gold medal niya sa Paris Olympics. Okay, so dalawa na ang gold medals ng Pilipinas from a single guy from a single event. So, that is the first time it has happened sa history ng Philippine sports, and talaga namang napakalaking achievement noon. Lalo na para sa akin na lumaki na tuwing mag-o-Olympics na lang talagang hikahos na hikahos ang mga Philippines sa gold, 'di ba? And ang nakakadismaya diyan, 'di ba? Kasi kagabi titingin-tingin ako ng mga clips para mapanood ko yung performance niya, tapos naghahanap ako ng news doon nga sa gold medals. And madami sa nakikita ko, sa halip na matuwa ang mga Pilipino, 'di ba? Although madami namang nagko-comment na congratulating and being proud of Carlos Yulo's achievement, 'di ba? Pero malaking portion agad-agad, 'di ba? Wala pang isang araw na nakakadalawang gold medal si Carlos Yulo. Ang kwento na about him na nagva-viral, yung problema niya sa kanyang nanay. 'Di ba? It's a personal thing na sa totoo lang wala naman tayong dapat pakialam na. It's between him and his mom and his family. Kumbaga hindi na dapat 'yun lumalabas sa publiko. Kasi nakita ko may mga screenshots pa coming from 2011. Batang-bata pa si si Carlos Yulo noon. 'Di ba? And hindi 'yun ang nakaka-frustrate lang kasi hindi ba tayo pwedeng mag-focus muna doon sa greatness ng tao bago mo halughugin ang mga chismis sa buhay niya? 'Di ba? Ganun na ba talaga ang state ng social media sa Pilipinas? Kumbaga, is winning the gold medal in the fucking Olympics not interesting enough for us as a people? Kailangang maghanap ka pa ng mga baho sa pamilya ng tao. Diba parang, but then again, here we are. Diba? So, it's just mind-boggling and very disappointing for me na ganon ang nangyayari. And like I said kanina, yung gold medal kasi sa Olympics, it was really a big deal for me. And probably to a lot of other people my age and older. Kasi nung panahon namin talagang hirap na hirap ang Pilipinas magkaroon ng gold medal. Kumbaga parang yung flag ng Pilipinas, to see it being raised na yung Pilipino ang nandun sa number 1 spot dun sa podium ng pag nagpa-flag ceremony ng mga nanalo, 'di ba? And hearing the national anthem. Nangyayari 'yun pag SEA Games, Asian Games, then nakaka-gold tayo diyan. Pero sa Olympics, talagang pahirapan. Kaya nung nanalo si Heidelin Diaz finally, to me that was really a tremendous news. 'Di ba? I don't know if the kids right now can relate to it. 'Di ba? Pero dati matagal kong hinihintay na magkaroon ng gold medal
ang Pilipinas sa Olympics. I don't know how much value yung mga Gen Z at saka yung mga mas bata pa put into it. But to me and a lot of other people, it was quite a big deal. 'Di ba? So, it was quite disappointing nung nag-check nga ako ng YouTube at saka Facebook for news tungkol kay Carlos Yulo dun sa performance niya. Tapos ang nakita ko kagabi ay itong mga influencer na ito. Ayan, nangunguna si Butihin. Butihin. Ito si Atty. Libayan ang batas natin, 'di ba? Sa halip na alam mo yun, batas dapat ng pinag-uusapan ito pero chismis sa buhay ni Carlos Yulo ang topic niya. And he could have made a video content na inspirational about the kid. But eto, yan ang tingin niya ay worthwhile na pag-usapan. Ang personal na buhay nung tao. Nitong si Carlos Yulo nga, a Filipino Olympic hero. Okay? Eto, yan, Spauka Sports, yan ang dapat. Ganyan dapat ng mga headline, di ba? Yan ang mga tunay na content creator na nakaka-appreciate ng sports, di ba? Kasi sports content creator talaga ito si Paucast. Hanap pa tayo. Eto, si Nico David. Nico David, ayop ka, isa ka pa. Bakit ka naman ganyan, Nico David? Ang dami-daming pwedeng pag-usapan tungkol kay Carlos Yulo. Well, hindi ko mas nasabing masama na i-content yan, di ba? Hindi naman bawal. Pero, it's just, to me, parang these people, eto, yan sina Libayan, even Nico David, and whether you like them or not, yan yung mga pinapanood ng mga tao for a more substantive commentary dito sa internet sphere ng Pilipinas And I think let down itong pag-content sa mga ganyan. Lalo na yung mga artista PH, di ba? Talagang yung talagang pang-intriga na mga YouTube channel na walang talking head. 'Di ba? It's really disappointing. It's a very lowbrow and very low level take sa mga pangyayari sa lipunan. Why can't you elevate the discourse about this thing, 'di ba? Lalo na dito sa Facebook, 'di ba? Parang pinapasikat nila ng todo tong nanay 'Di ba? Kasi sa totoo lang wala naman tayong pakialam diyan Kanino bang pamilya ang walang problema? Hindi naman may iwasan lalo na parang if the mom puts herself in the limelight, mayroon talagang mga papatol diyan. Pero I don't know. I think content creators should be a little bit better than that, or at least some of us should put higher standards upon ourselves, and huwag na tayong magdagdag ng panggatong dito sa mga walang kwentang balita na to. The kid sacrificed way too much for this country, 'di ba? To get himself to that level na mananalo siya amongst the world's best gymnast. Diba, panoorin mo nga lang yung mga yung mga ginagawa niya doon sa floor, doon sa mga bars, 'di ba? Hindi wala akong kilala na kayang gawin 'yon, magpapatumbling-tumbling ka doon sa mga bars na ganun. 'Di ba? Tapos nanalo siya. I don't know, dito kasi sa Pilipinas, gymnastics is not hindi siya popular, 'di ba? Yun na lang. Hindi popular dito. But in other places, gymnasts, 'di ba, amongst Olympians being the best of the best athletes in the world. It is said na amongst Olympians,
'pag tinanong mo sila, sinong athletes dito sa atin ang pinakamagaling na atleta amongst ourselves, amongst the best? And most of them would say it's the gymnasts. 'Di ba? Ganon katindi ang ginawa ni Carlos Yulo. Tapos ngayon, nagawa niya na yung pangarap niya sa buhay na ilagay niya sa tugatog ng mundo ang Pilipinas pagdating sa sports. Tapos yan lang ang gagawin niya sa kanya. Mahiya naman kayo mga tol. Diyos ko po. 'Di ba? Yan lang ang ipapalit natin sa pag-uusapan mo yung nanay niya. 'Di ba? Wala na bang iba? 'Di ba? Hanggang diyan na lang ba talaga? Hanggang diyan na lang ba talaga tayo? It's really frustrating. It's really frustrating. Kasi itong ginawa ni Carlos Yulo, this is a very interesting thing already. 'Di ba? Hindi mo sasabing boring yan eh. 'Di ba? Katamaran na lang yan. It's the lack of creativity to make something, the issues that matters interesting. 'Di ba? Yun lang ang kulang dito, 'di ba? So it's so much easier. It is so much easier to just halongkatay na lang natin ang ng buhay nitong si Carlos Yulo na to. Kesa magpakahirap tayong mag-isip para alamin kung ano ba tong gymnastics na to, bakit ba sila nagpapatumbling-tumbling, 'di ba? Mas lang natin yung nanay niya, gusto niyang gawing ATM si Carlos Yulo. Yun na lang ang take natin, 'di ba? Huwag na tayo mag-isip. So I think the kid deserves way more than the internet is treating him. And I hope that local content creators could get a grip na maging mas matalino naman tayo, 'di ba? Ipagmalaki mo naman yung 'di ba? Kumbaga earn your stripes, 'di ba? Kasi pinapanood ka na eh. Yun na yun eh. Kung nandiyan na yung audience mo, pinapanood na kayo. 'Di ba? Irespeto niyo naman yung audience nyo at irespeto nyo rin yung sarili nyo. 'Di ba? Hindi yung you're gonna put yourself as parang tawag dito, parang kami yung standard. Whether that is your goal or not, pero there are people who think like that about you. And whether you like it or not, yun yung isa sa mga consequence ng pagsikat nyo. Pinasok nyo rin yan eh. Kung okay na sa inyo na ganyan lang kayo, di sige. Diba? Who is it to say? But at the end of the day, walang basagan ng trip. Kung yan talagang kung hanggang dyan lang talaga ang kaya ng mga content creators sa Pilipinas, wala akong magagawa, 'di ba? Kung ganyan ang gusto nila, whether that's just about it. I just want to rake in views, rake in profit, nothing more, nothing less. Fine. But know that it is possible that you can actually do better. 'Di ba? Kasi sometimes masyado nang nasanay na kumbaga stagnant na lang, yung medyo matagal ka nang gumagawa ng content and tingin mo yun na yun. Pero sa totoo lang, pwede mo pang i-push ang sarili mo. 'Di ba? For you to gain and earn that much followers, pwede eh. Kayang-kaya niyo naman talaga eh. 'Di ba? Yun nga lang. You're not really trying to create better quality content, in my opinion. Okay? So, now, just to touch doon sa sinasabi nilang issue doon sa nanay ni Carlos Yulo. Isa lang ang actually na
mature take about it from any influencer that I could think of. Just leave them alone. 'Di ba? Wala kayong pake, 'di ba? Lahat ng mga pamilya may problema 'yan. Hayaan niyo silang i-resolve ang problema nila. Yun nga lang, given that the mother seems like parang making it public, kaya ganun. Pero at the end of the day, sila talaga ang gagawa ng paraan para magkaayos. Maaring hindi pa ngayon, maaring ilang dekada, ilang taon, 'di ba? Maaring ganun ang hintayin 'yan. Pero at the end of the day, like the people that you know personally, for sure may kilala kayo, kaibigan, kamag-anak ng mga dating nung bata sila, galit sa magulang, galit sa ina, galit sa ama. Pero ngayon pagtanda nila, mahal nila isa't isa. 'Di ba? Hindi mo rin matitiis 'yan. Pamilya 'yan eh. Magkadugo 'yan eh. 'Di ba? And besides, we are talking about a fucking Olympic gold medalist here. Okay? This guy, this kid, I have full confidence that he is well beyond capable of managing his family. Maybe not now, but in the near future. 'Di ba? Kasi to become the top gymnast in the world, that's something. You need mental strength far beyond the average guy. Okay? So, wag nyong problemahin si Carlos Yulo. Kaya niya ang sarili niya, kaya niya ang nanay niya. He will be fine. 'Di ba? So, kayong mga marites kayo, tigilan nyo na si Carlos yung mga hayop.